Yan, isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kalingap, mga kabisnes. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po, ay gawan po natin ng reaction. Itong love team ng Sed Rose. Yan. First time po nating gagawa ng reaction video. Itong love team na ito. At yun, bago po tayo magpatuloy sa ating gagawing reaction video patungkol dito sa Sed Rose ay yan na lagi po natin paalala mga kalingap, mga kabisnes. Lagi lang po nating patuloy na suportahan ng ama ng kalingap na walang iba nga po kundi si Kuya Bal Santos Matubang at ganon din po si Kalingap Rob at syempre ganon din si Ate Edna Vlog, ang may bahay nga po ni Kuya Bal Santos Matubang. At syempre ganon din po ang may bahay ni Kalingap Rob na walang iba kundi si Ma'am Jack Tapia Matubang. At ganon din po mga kalingap, mga kabisnes. Ang lahat po ng kalingap partners at lahat ng kalingap reactors. At isama na rin po natin mga kalingap, mga kabisnes sa patuloy po nating susuportahan ang Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family. Yon, support po natin sila. At ito na nga po mga kalingap, mga kabisnes. Dako na tayo dito sa ating gagawing reaction video dito sa Sed Rose. Natutuwa lang ako dito sa magka-love team na ito, mga kalingap, mga kabisnes. Kasi sa tuwing pinapanood ko itong dalawang ito, hindi ko talaga maiwasang, alam nyo, matawa doon sa kulitan nilang dalawa. Alam nyo mga kalingap, mga kabisnes, habang pinapanood nyo sila, hindi lang yung kilig Hindi lang yung kilig ang mararamdaman nyo dito. Kundi yung good vibes. Kasi itong si Rose Ann, kilala naman natin itong mga kalingap, mga kabisnes, sa pagiging kalog. Diba, mga kalingap, mga kabisnes. Sobrang kalog talaga nitong si Rose Ann. Sa pool na nakilala natin ito nung may vlog nitong sila Kalingap Rob. At yung pa ilang araw na rin, pa ilang beses na rin na napupuntahan ito nila Kalingap Rob ay dito natin nakitang unti-unting lumabas yung pagiging makulit nitong batang ito. Diba, mga kalingap, mga kabisnes? At habang ito naman si Cedric, mas kilala natin ito sa pagiging mahiyain. At sinabi din naman niya, ipinagtapat din naman niya na siya ay introvert. At nung bago-bago pa nga lang na inilalab team yan dyan kay Roseanne, sinabi nga nito si Cedric na dahil kay Roseanne ay unti-unti niyang nalalagpasan yung kanyang pagiging introvert. At kung makikita natin sa ngayon, itong si Cedric ay hindi na natin masasabing isa pa siyang introvert. Di ba, mga kalingap, mga kabisnes? Kasi makikita natin doon sa mga vlog, lalo na nga pag kasama niya itong si Rose Ann, ay lumalabas na rin yung pagiging kalog nitong si Cedric. Kaya doon sa mga vlog niya, makikita mo doon na may pagkamakulit na rin itong si Cedric. Kaya yung sinasabi niya yung introvert siya dati, sa tingin natin ay napakalaki ng nabago sa kanya nang dahil dito kay Roseanne. At nakikita din natin sa mga vlog nila na humuhugot na rin ito si Cedric. Di ba? Humuhugot na rin siya. Kumbaga marunong na rin siyang humugot ngayon. Na kung dati nga ay tatahimik lang siya, napansin mo dati yung sobrang pagiging mahiyain niya. Pero ngayon, kita mo naman, marunong na siyang humugot. Di ba? Kaya lang kung sa kakulitan at kakulitan, ay daig na daig pa rin siya nitong si Roseanne. Kumbaga tabon na tabon pa rin ng pagiging makulit nitong si Roseanne. Ito nga ipinakikita ni Cedric na kulit sa ating mga viewers. 'Di ba, mga kalingap, mga kabisnes? Kumbaga ay si Roseanne pa rin.
Si Roseanne pa rin yung nagdadala sa kanilang dalawa. Yan yung napapansin natin dito mga kalingap, mga kabisnes. Pero nakikita naman natin na pilit na sinasabayan nitong si Cedric ang kulit nitong si Roseanne. Makikita natin nga sa mga vlog nila. Kumbaga, nakikipagsabayan siya ng kulit dito kay Roseanne. Kaya nga lang, ay daig talaga siya. Daig talaga siya ng kulit nitong si Roseanne. Iba kasi itong si Roseanne eh. Iba yung pagiging kalog ng batang ito. At yan naman yung nagustuhan ng maraming viewers diyan kay Roseanne. Yung pagiging kalog niya. Kumbaga yung pagiging natural ng pagiging kalog niya. Yung masasabi nating hindi pilit ang pagiging kwela nitong si Roseanne. At ito naman si Cedric. Ang madalas mapansin dito sa taong ito ay yung pagiging gentleman niya. Yan yung kasi nga madalas na mapansin diyan kay Cedric eh. Yung pagiging gentleman nito. At totoo naman, mga kalingap, mga kabisnes. Totoo naman talagang napaka-gentleman nitong si Cedric. Mapapansin nyo naman yan sa mga vlog ni Kalingap Rab. Lalo na nga pag itong sa love team nila ni Roseanne. Na doon pa nga lang sa pagtatanong niya kay Roseanne about sa nararamdaman nito o nararamdaman nila sa isa't isa, kung kailan ba siya sasagutin nitong si Roseanne, very gentleman. 'Di ba? Hindi siya yung tipo ng ibang mga lalaki na garapalan kung magtanong, 'di ba? Siya may mga parang pasaring, ika nga. Puro parinig. Hindi niya dinediretso. At maaaring ito ay dahil na rin sa katangian niya nitong si Cedric na pagiging mahiyain. Yan yung di isa nating tinitingnan dyan. Di ba? Kumbaga, siguro, nahihiya siya kay Roseanne na direktahin kung ano yung gusto niyan sabihin. Lalo na nga pag tinatanong niya kung kailan ba siya sasagutin nitong si Roseanne. Di ba? Pero, sabi ko nga, kung dati ay medyo ika nga ay hindi lang basta introvert ang tingin ko dito kay Cedric dati. Kundi may o baka dahil na rin sa sinasabi niyang pagiging introvert niya, ay nakikitaan din natin na medyo ika nga ay torpe. Pasensya ka na, Ced. Yun kasi yung tawag doon sa mga hindi agad makapagtapat. Pero ito naman si Cedric, hindi natin masasabing talagang torpe. Kumbaga may pagka lang. Kasi nga hindi niya madirekta itong si Roseanne. At idinadaan niya dun sa tanong na pabitin. Ika nga, yan yung mga tanong ng mga torpe, di ba? Pero, di ba, at least kahit medyo ika nga ay pasaring at medyo ika nga ay patanong na hindi madiretso, ang ginagawa nito, pag tinatanong niya si Roseanne about sa nararamdaman nito para dito nga sa kay Cedric ay at least nagagawa niya. Kumbaga kahit papaano ay napapangibabawan na niya yung kanyang hiya. Lalo na nga ngayon na nakikita natin sa mga vlog nitong si Kalingap Rab na kadalasan ay sa second channel ni Kalingap Rab ini-upload. Ay yun nga, nakikita natin mas madalas na yung ika nga ay hugot o the moves nitong si Cedric dito kay Roseanne. O, di ba? Kumbaga ay nagle-level up din ito si Cedric. Kumbaga nagle-level up din yung kanyang mga ika nga'y pakilig bira dito kay Roseanne. Pero alam nyo, mga kalingap, mga kabisnes, nakikita ko dito kay Cedric, hindi lang basta love team lang ang ika nga'y nararamdaman niya dito kay Roseanne. Kasi iba yung nakikita natin dito kay Cedric. Lalo na nung hindi niya kasama si Roseanne, yung nagpunta sila ng Hong Kong. Diba? Hindi niya maiwasang ika nga ay hindi niya maiwasang maging bukang bibig doon si Roseanne. At ibinili pa nga niya doon ng kwan, di ba? Ibinili pa niya ng pasalubong doon si Roseanne.
At may isang vlog pa nga na inihiyaw niya doon yung pangalan ni Roseanne. 'Di ba? Kaya masasabi natin na yung nararamdaman nitong si Cedric dito kay Roseanne ay hindi for the vlog lang. Hindi for the content, hindi dahil lang sa kanilang love team. Kundi nakikita natin dito kay Cedric ay totoo yung nararamdaman niya para dito kay Roseanne. At pansin ko din naman dito kay Roseanne ay meron din siyang nararamdaman dito kay Cedric. Yan naman yung nakikita ko dito. Yan naman yung napapansin ko din kay Roseanne. Kaya lang, ang gusto kasi ni Roseanne, makapagtapos muna din ng pag-aaral. At ang alam ko, may pangako din doon siya sa kanyang nanay dito sa kanyang mama na magtatapos nga muna siya ng pag-aaral bago mag-boyfriend. Yan yung pangako ni Roseanne sa kanyang nanay. At mukhang yun naman yung gustong tuparin nitong si Roseanne. At nakikita naman natin na handa naman magantay itong si Cedric. Di ba mga kalingap, mga ka-business? Nakikita naman natin na andon yung tiyaga ng pag-aantay nitong si Cedric. At eto nga, mga kalingap, mga ka-business. Nitong dalawin nitong si Cedric, itong si Roseanne, ay habang nagkikwentuhan nitong dalawang ito, ay nabuksan sa pag-uusap nila itong nanay nitong si Roseanne. At dito nga ay nakapagbukas itong si Roseanne dito kay Ced na mahirap daw pala ang maging independent. Dahil yun nga, sanay kasi siya Sanay kasi siya na simula pagkabata ay kasama niya ang kanyang mama. At ngayon nga lang siya nalayo ng ganyan sa kanyang mama. Kaya naman ika nga ay nahihirapan nitong si Roseanne sa ganitong setup. Kung tutuusin niya ang gusto nitong si Roseanne ay kasama niya yung mama niya dito sa apartment Kaya lang, yung mismong mama ni Roseanne ang aayaw sa mama at mas gusto nung mama ni Roseanne na mag-alaga na lang ng baboy doon sa kanilang bahay. Diba? Yun yung gusto nung nanay nitong si Roseanne. Kumbaga practical lang, 'di ba? At yun nga, hindi napigilan nitong si Roseanne na maging emotional dito. At agad naman siyang kinumport nitong si Cedric. 'Di ba? At dito, alam nyo mga kalingap, mga ka-business, dito natin makikita dito kay Roseanne yung sobra-sobra niyang pagmamahal sa kanyang mama. At pag ilang araw na nga na hindi siya nakakapunta dun sa kanila o hindi niya nakikita ang kanyang mama, ay sobra niya itong namimiss. At kahit pa nga ito'y lagi niya natachat at natatawagan, ay andun pa rin yung pag-aalala niya sa kanyang mama. Kasi sabi nga niya, may sakit na rin yung kanyang mama, matanda na rin. At nag-iisa pa dun sa bahay. Kumbaga isa yon sa kanyang pinag-aalala. At dito nga ay sinabi ni Roseanne na buti na lang at nandyan si Cedric para sa kanya. Na nagpapalakas ng kanyang loob. Diba? At dito mga kalingap, mga ka-business, ay ibinigay na nitong si Cedric yung kanyang pasalubong dito kay Roseanne. Diba? At yun nga, bagamat dinaan pa rin itong si Roseanne sa pagiging kalog, ay sabi naman niya talagang na-appreciate niya yung pasalubong ni Cedric. Diba? At dito nga ay sinabi pa nitong si Roseanne dito kay Cedric na marunong ka rin naman pala ikang pumili At sabi ni Cedric dito ay, oo naman, pinili nga kita diba? Ang galing ding dumamoves nitong si Cedric At matapos nga maibigay lakat nitong si Cedric ang pasalubong niya dito kay Roseanne, ay kagad naman niya itong niyaya na baka daw pwedeng lumabas sila. At pinagbigyan naman ito ni Roseanne.
At dito mga kalingap, mga ka-business, dito ako sobrang tuwan-tuwa dito sa dalawang ito. Dito sa kanilang kulitan habang sila'y naglalakad. Eto kita nyo naman mga kalingap, mga ka-business. Yung sobrang pagiging alam niyo yung pagiging komportable nila sa isa't isa. Lalo na ito si Rose Ann, sobrang komportable niya dito kay Cedric. At kita nyo naman kung paano sila magkulitan, habandaan, at yan, andyan pa nga yung inakbayan ni Cedric itong si Rose Ann, na sabi nga ni Rose Ann parang sinasakal na daw siya nito si Cedric, 'di ba? Alam niyo mga kalingap, mga ka-business, yung kulitan nila, ah, sabi ko nga kanina, kikiligin kayo na may halong good vibes. Na alam nyo yung parang tropa lang, barkada, di ba? Pero alam nyo kasi, o alam nating lahat, na may feelings eh. May feelings itong si Cedric, parang nga dito kay Roseanne. At itong si Roseanne, ramdam din naman niya natin na may feelings para dito kay Cedric. Kaya sabi ko, pag nagkatuluyan itong dalawang ito, parang ang ganda nung kanilang tandem, di ba? Parang parang ang saya ng magiging pamilya nila, 'di ba? Lalo na nga't itong si Roseanne ay kita nyo naman kung gaano kakulit, kung gaano siya kakalog. 'Di ba mga kalingap, mga ka-business? Parang ang sarap ng magiging parang ang saya. Parang ang saya na magiging buhay nila sa loob ng kanilang tahanan. Lalo na, halimbawa, kung magkaanak itong dalawa na ito na ganyan din kakulit. Di ba? Nasing kulit din na Roseanne. Talaga namang yan ang masasabing happy family pag nagkataon. Di ba mga kalingap, mga ka-business? Kaya na parehong payat ito eh. Parehong payat. Kaya sigurado ang magiging anak nito mga ito, mga payat din. Di ba? At eto nga, mga kalingap, mga ka-business. Kita nyo naman yung lambingan nila dito habang sila'y nandito nag-iintay ng order, di ba? Mga pagkapit-kapit na yan ni Cedric sa kamay ni Roseanne, talaga namang ika nga another the moves. O, di ba? At dito, mga kalingap, mga ka-business, ay inaya nitong si Roseanne, itong si Cedric, na samahan siya papunta nga doon sa pauwi ng bahay nito sila Roseanne, at para nga daw madalaw niya yung kanyang mama, at 2 araw nga din daw siya mag-i-stay doon dahil 2 araw silang walang pasok, at ang gusto ni Roseanne ay sa mga araw na wala siyang pasok ay makasama man lang niya yung kanyang mama. At dito ay may hirit pa nga itong si Cedric na lambingin muna daw siya nitong si Roseanne. Kaya lang sabi nito si Roseanne ay samahan muna siya, at saka na lang niya lalambingin itong si Cedric pag siya'y nasamahan na nito. Kaya lang dito sa galawan nilang ito, kulang pa ba Cedric yan? Kulang pa ba yung lambing na yan sa iyo ni Roseanne, di ba? Pero yun nga, sabi ni Roseanne, saka na lang niya lalambingin nito si Cedric pag nasamahan na siya nitong si Cedric doon sa kanilang bahay. At mas maganda nga daw yun para kita ng kanyang mama. O, di ba? Proud na proud dito si Roseanne na maglambing dito kay Cedric sa harap ng kanyang mama. O, di ba? Ganyan kalakas ang loob nitong si Roseanne. Sa bagay, ang mama naman kasi nitong si Roseanne ay botong-boto din dito kay Cedric eh. Pero yun nga, may pakausap din naman yung nanay ni Roseanne na sana naman daw ay magtapos muna itong si Roseanne bago nga sila magtayo ng relasyon nitong si Cedric. Pero para sa akin naman kung sakasakaling ika nga ay talagang hindi na mapigilan nitong si Cedric at saka nitong si Roseanne ang kanilang pagmamahalan. At ika nga ay sinagot na nitong si Roseanne, itong si Cedric. Kita ko naman ay good influence itong si Cedric dito kay Roseanne. 'Di ba mga kalingap, mga ka-business? At sa tingin ko ay hindi makakasagabal ang kanilang magiging relasyon kung sakasakali sa pag-aaral nitong si Roseanne. Yan naman yung nakikita natin dito. Kaya para sa akin, okay lang yan. Okay lang kung sakasakali na sagutin na nitong si Roseanne si Cedric. 'Di ba mga kalingap, mga ka-business?
At siguro yan yung aabangan natin. Kung kailan niya ba sasagutin itong si Roseanne, itong si Cedric. Para po mga kalingap, mga ka-business, hindi ko na po itutuloy itong reaction kung ito hanggang doon sa umuwi itong sila Roseanne doon sa kanila. Hindi na natin na papaabutin doon. Kumbaga, ang nireaksyonan ko lang talaga dito ay yung nakita natin kung paano ang banding nitong dalawang ito. Kung paano sila magkulitan, kung paano sila magharutan. Yun ang aking na-reaction nandito. At yun, paano po mga kalingap, mga ka-business, hanggang dito na lang muna po. At sana po yung nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. Maraming salamat po. At yun, bago po tayo tuluyang magtapos, ay syempre, ang lagi po nating paalala, wag lang po nating kakalimutan patuloy na suportahan ng ama ng Kalingap. Na walang iba nga po kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po si Kalingap Rob at syempre ganon din si Ate Edna Vlog, ang may bahay po ni Kuya Bal Santos Matubang. At gano'n na rin po si Ma'am Jack Tapia Matubang, ang may bahay naman po ni Kalingap Rob. At syempre gano'n din po mga Kalingap, mga ka-business, ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. At syempre gano'n na rin po ang ating minamahal na ka-business official, Papa Dins TV at ka-business family. Pa-support din po sila. At ganoon din po mga kalingap, mga ka-business. Ang mga kasamahan ko reactor dito sa ka-business. Andiyan po sila Taong Gala, Kalingap Turak, Alminda Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, at Ma'am Fleurs Channel. At suportahan na rin po natin mga kalingap, mga ka-business, ang lahat ng kagwang ni ka-business. At ipaglalambing ko din po sa inyo mga kalingap, mga ka-business, na suportahan din po natin sila Erlinda Official Vlog, Blessful Balance, Pretty Mind 143, LBOFW Abu Dhabi, Nana Channel TV, Dindin Mix Vlog, Nora Mix Vlog, Jewel Channel, Best Friend Italy, at Atining Mix Vlog, at Kawaki TV. Yan, support din po natin sila mga ka-business, mga kapapi, mga kalingap. At yun, para po, muli po ay maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. At I love you all. Bye-bye.